I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The scribes and Pharisees said to Jesus, "The disciples of John the Baptist fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same. But yours eat and drink." Jesus answered them, "Can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days." And he also told them a parable. "No one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloak. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins, and no one who has been drinking old wine desires new. For he says, the old is good." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Our readings today are teaching us how to relate with one another. How to relate with one another. Learn this, and surely you will have a good relationship either with your partner, with your friends, family, and even the people you do not know. Subukan mo lang, matutunan ito. Maayos ang relasyon yung mag-asawa. Just try. In our first reading, St. Paul is telling the Corinthians to look at them as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Servants and stewards. Backstory muna tayo. Why did Paul say that? Paul, during that time, had a difficult relationship with the Corinthians. Bringing the gospel and teachings of Jesus to them was a challenge. Talaga naman, ang hirap magturo. Ang hirap mangaral. Ano po? Hello, parang ganyan, ang hirap, no? Wala kang kausap, nakatulala lang sa iyo, hindi mo alam kung naiintindihan ka. Yan, ganyan. Araw-araw, ganyan ang nararamdaman ko. Ang hirap. Oh, yung iba siguro tulog pa yung diwa. O magsisimba ng umaga, tulog naman. O ano kaya yun? Ang hirap. Bilang magulang, I know, ang hirap mangaral.
hindi mo alam kung natututo ba yung mga anak mo. Tama? Ganyan din parang ganyan. Hindi mo alam kung nakikinig. Ang hirap. Ang hirap maging pare. Kasi sabihin mo, huwag magnakaw. May magre-react. Magagalit sa'yo. Ang hirap maging boss, di ba? Sa opisina, kapag ikaw yung nagsasabi, ayusin ang trabaho. Ano tingin sa'yo? Kontrabida. Di ba ganyan? Sa trabaho, HR, ang tingin, mahigpit. Ito namang HR na to, 10 beses lang ako na late, suspended agad. Wow. 10 beses na late, di ba? Ang hirap mangaral. And yan ang lagay ni Saint Paul sa mga taga-Corinthians. Kasi pag nangangaral siya, masama ang tingin sa kanya. Definitely, not everybody would listen, especially those who are affected by the teachings. But those who listened have changed their lives and became followers of Jesus. Yung mga nakikinig sa pangaral, tumutuwid ang buhay. Yung mga sumusunod sa pangaral, nagiging maganda ang buhay. Pero yung mga hindi nakikinig at mga laging apektado, yan, sila yung mga nagkikriticize at humuhusga kay San Pablo. They criticize and judge Saint Paul. And so, to these people, he addressed his statement to treat and look at him as servant of Christ and steward of the mysteries of God. Huwag kayong magalit sa akin. Sabi niya, tingnan niyo ko bilang lingkod ng Diyos, bilang katiwala ng Diyos. I already discussed what a servant is. Remember last Wednesday, for those who attended the Mass last Wednesday, I told what a servant is. But this time, let's discuss what a steward is. Sa Tagalog, katiwala. From the word itself, tiwala. Someone who is trustworthy and someone who is reliable. Yan ang ibig sabihin ng steward. But the person who could determine the trustworthiness and reliability of the steward is who? The master. Siya lang ang makakapagsabi kung katiwa-tiwala itong taong ito, kung reliable, maaasahan ang katiwalang ito, di ba? Yung amo, the master. So, Saint Paul, being a steward of God, his master is, hello. O diba, sabi ko na hindi ko alam kung nakikinig ba to Who is the master of Saint Paul, being a steward of God? God. Okay? Hindi ko alam, naintindihan ba ako? So therefore, Saint Paul urged the people who do not believe and listen to him not to judge him, for he is not liable to them. Huwag niyo akong husgahan. Ako'y katiwala lang ng Diyos. Anyway, hindi naman ako liable sa inyo. Liable ako sa Diyos. You are not the one who will determine if I am trustworthy, but God. Siya nga hindi niya masabi kung katiwa-tiwala ba siya. Di ba ganun minsan? No? Katiwa-tiwala ba ako? At ako ang pinagkatiwalaan? Ano kaya nakita ng boss ko? Ba't ako ang nilagay bilang manager? Nagtitiwala siya sa akin? Ano kaya ang nakita niya sa akin? At katiwa-tiwala ako? Ano kayang nakita niya sa akin at maaasahan ako? Siya nga hindi niya alam.
Hindi niya makita kung anong katiwa-tiwala sa kanya. Kaya sa halip na husgahan niyo ako, ipagpasa Diyos niyo na lang at hayaan ang Diyos humusga. Anyway, St. Paul also said, the Lord will bring to light what is hidden in darkness and will manifest the motives of our hearts. Huwag kayong mag-alala. Hindi niyo ako kailangang husgahan kasi ilalantad ng Diyos ang mga bagay na itinatago ko ng lihim at ipapakita sa lahat. Kung meron man akong ginagawang masama, huwag kayong mag-alala. Ilalantad yon ng Diyos. Malalantad iyon sa lahat. Kaya hindi nyo ako kailangang husgahan. You see the lesson? This is how we relate with people. No judgment at all. Sa panahon ngayon, ang daming hindi na pagkakaunawaan dahil ang pinagmumulan ay ang panghuhusga. Hindi lang umuwi ng maaga o ano nang inisip nung asawa o ng bababae itong asawa ko. Huwag ka munang manghusga. No, baka naman nag-overtime. O, tanungin mo muna, mag-usap muna kayo. Ang likot ng isip eh. O, sa panahon ngayon, hindi ka lang ngumiti. Ang sasabihin ng tao, masungit. O, ganyan ngayon eh. Suplado. Di ba? Noon, pagka hindi ka ngumiti, baka may problema. Baka may pinagdadaanan. Noon, kapag morena, sasabihin, wow, Pilipina, Pinay beauty. Pero ngayon, pag morena, ano tingin? Hindi ko na alam, ayoko mag-judge. Baka ako'y, Pero pagka mistisa, pag maputi, ano tingin? Kayo na humusga. No? May kanya-kanya tayong judgment. Tama ba? And this is what the parable of the old and new that Jesus is telling His disciples in our gospel. Sabi ni Jesus sa parable, no one tears a piece from a new cloak to patch an old one. Otherwise, he will tear the new, and the piece from it will not match an old cloak. Hindi ba? Parang damit na bago na halimbawa na butas. Hindi mo tatagpian ng lumang tela. Kasi hindi bagay. Diba? Yung telang makutim-kutim, tas ang puti-puti. Pag tinagpi mo, hindi match. Ano itatagpi mo? Dapat bagong tela din. Yung kakulay din. Diba? Bagong tela. So anong ibig sabihin nito? In a simpler sense, old to old, new to new. Kapag luma yung tela, lumanap ka ng luma rin na tela para match sila. Kaya, kung titignan natin, yung konteksto sa aral, sa lesson na no judgment, hindi tugma ang ating mga hatol sa isa't isa. Kaya hindi tutugma yung isang hatol dahil hindi ito tugma sa ating hinahatulan. Gaya ng hindi mo pwedeng sabihing pangit ang morena at maganda ang maputi sa isang foreigner na ang gusto ay morena. Di ba? Magkaiba kayo ng hatol. Magkaiba tayo. Sa ating Pinoy, madalas sinasabi, maganda ang maputi. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan sa isang foreigner para sa kanya maganda ang morena. Pero ano ibig sabihin? Para walang gulo, huwag kang humatol. Kung para sa'yo, magandang maputi, di sa'yo yun. Kung para sa kanya, maganda ang morena, para sa kanya yun. Hayaan mo siya.
Hayaan mo ang iba. Huwag humatol. My dear brothers and sisters, to sum up, a peaceful relationship is a relationship that knows no judgment. While a happy relationship is a relationship that knows how to trust. Amen.